final decision to join another sub. Different times. The new Caledonia, 3,000 miles to the bed. After 4 years, a backbreaking labor for the Utah citizens is saving up money to take the family to the New Zealand town. They continue time in eternity. And indescribable, joyful experience. Those who understand the girl blessings will feel the resentment. No. And no sacrifice is too great. No price is too heavy. No struggle too difficult. In order to receive those blessings, as you and I, those are the holy houses of God, we will be more able to bear every trial and to overcome each temptation. In this sacred sanctuary, we in peace will be able to fortify. May we make whatever sacrifices were necessary to get the temple, to have the spirit of the temple in our hearts and in our Ayan. Hanapin na gusto ko ni tatay. Tapos gusto. That's my grandson, daughter. Wow, you're so pretty. Yo. Hanapin na gusto ko ni tatay. Gusto ko din yung inuwalay ka. Inuway nung tao, yung pamilya niya para kita siya gahagi niya yung mga kita niya sa mga tao. Yan ang maganda doon. So, just like you said, like the temple that was shown in that video is the house of the Lord. It's where we perform sacred ordinances, and it is where we also learn more about Heavenly Father, and it is also where we seal our families together for time and all eternity, because we believe that our relationship as families does not end here on earth. We believe that even after our life on earth, we can still be together with our families. And the temple is a place where we perform the ordinance to seal families together. And there are many blessings that we can receive at the temple. There are many ordinances we perform at the temple. And some of those ordinances also include baptism for the dead. Like some people that died without having the knowledge of the restored gospel, without having the knowledge of baptism, or without getting baptized, we can perform baptism on their behalf in the temple. And just like you said, temple is a place that everybody wants to be. And those families that you watch in that video, they did not have enough money to go to the temple, and you saw the sacrifices they had to make, the way they had to work, the way they had to labor, so that they can go to the temple and be stilled with their families for all time and eternity. Opo, tatay. At totoo yung sinasabi ng aking kasama po tatay. Na katulad po sa video po tayo, isa po sa family, like whole family. Yung family na yun ay utang paano. So yung trabaho po ng kanilang parents ay pagsasaka lang. Yung magsasaka, sobrang konti lang yung maaani nila. Konti lang po yung iipon ko na pera. Kasi yung temple ay nasa New Zealand. And kaya po siya expensive po yung, sobrang expensive po yung Pupunta ron. Kaya sa mga ginagawa po ng kanyang asawa at ang kanyang anak ay pupunta po siya sa ibang lugar para lang magtrabaho at mag-ipon para makapunta po siya ng temple. Sa last picture, na after po ng 4 years, talain mo tayo, 4 na taon sila nag-iipon. And after po ng 4 na taon, sila po ay nakapunta po sa templo. At ginawa nila yung sagradong ordinance natin. Ito po yung ordinance po natin na ginagawa po nila. Pang makasama po nila yung family po nila natin. At ito po sa Philippines, tayo meron po templo din po tayo. Alin? Sa White Plains. Kinakapunta pa ng White Plains. Yes. Ito po siya tayo. Nakita ko na yan. Hindi mo na ito tayo? Yan. Oh. Malapit sa Corinthian. Opo. Di ba? Opo. Diretso lang yan eh.
Ito po yung templo po tayo. Yan ba, May? Hindi po siya main po tatay. Temple po siya. Like, Malapit po siya po sa ano. Ay, malapit po siya sa Camp Aguinaldo. Marami sa Aguinaldo, di ba? Yes. Ay, marami sa marami sa Aguinaldo. Yeah. Exactly, tatay. Padami po sa Philippines tayo. Meron po sa Davao, Alabang. sa Manila, sa Alabang, sa Cagayan de Oro, Sa Dagupan. Also in my countries. sa buong mundo po. Ito po yung templo po tayo na kung saan dito po natin magawa po yung mga sagrado ordinance. Ay inihanda po ng ating amasalan. Katulad niyo po tayo na si nanay, mas 2 years ago na po siya nawala. Pero si nanay po tayo, meron po siyang chance na matanggap po niya ng Ebanghelyo na sa Kristo at ma-perform po siya sa loob po ng templo. Sa loob po ng templo po tayo, dito po natin maramdaman yung presensya po ng Diyos. Kasi ito po yung takanan po ng Diyos. Ay, dito po sa templo po, hindi po basta-basta makakapasok po yung isang tao pag wala po, pag hindi po parang dapat. Bakit? Paano natin malalamang hindi ka dapat yan? Kailangan po tayo magiging worthy. Worthy po. Worthy po tayo. Di ba tayo, makita niyo po tayo, sobrang white po siya. Doon po sa loob po ng templo po tayo, sobrang tahimik po sa loob. And sobrang, wala kang, yung traffic sa labas, wala kang marinig tatay. Sobrang tahimik po siya. And sobrang peaceful po siya tatay. Ibig sabihin, quiet place. Oo, like quiet place po siya. Quiet. You can think. Exactly. Ito po Humility. yung maramdaman po tayo. Yung presensya po ng Diyos. Kung gaano po kamahal. Bakit hindi ka nakikita Yeah, sa tatay? And syempre po tayo, nasa loob po ng templo po tayo, dito din po natin magagawa po yung mga sacred ordinance po tayo. Sacred, kumbaga sagrado. So, merong Yan. proxy baptism. Yung proxy baptism tayo, simbahan po niya sa Cristo po tayo. Meron pa kong inuno po tayo na wala na po sa mundo. Yung lola ko, nawala lang po siya sa mundo. Yung wala na. Ay, yung ginawa ko sa kanya tayo ay, pinaproxy ko siya tayo. Dinala ko po ang kanyang pangalan at sa faida sa akin, ako po yung nag-binyag po sa kanyang pangalan. Kasi hindi po siya mental. And meron po siyang chance tayo. Matanggap po yung ibang pagkakas. Ito po yung plano po ni Ama sa langit sa akin. Kasi yung Ebanghelyo niya sa Kristo, hindi lang po siya dito sa lupa. Paano ba pagbinyag sa inyo? Sige. Oh? Sabi mo sa akin, paano kayo binibinyagan? Ibinigay ko naman tayo ilulubog po kami. Sa tubig. Opo. Opo. Parang katoliko. Yung naglubog po lahat tatay. All body. Opo tayo. Kasi hindi naman po yung ulog pa natin yung mga kasalanan, yung ganun-ganun lang. Yung ganon. Kailangan po na, or hindi na po, ano po yung, ganun na po yung ulo natin sa tubig. Kailangan lubog po lahat. Di ba tayo sa Kristo po tayo? Di ba kapan? Bautista. Oo. Tama. Di ba sa Kristo, nilubog po siya. Hindi na po yung basic-basic. Tama. Opo. Kasi sa Kristo, kahit perfect po siya. Pero, pinili po yan na magpabigyan. Tama. And sabi po sa John 3:5, no unclean thing can hear the kingdom of heaven. Kailangan po tayo na magiging malilim. I understand. Opo. And kayo po tayo, binibinyagan po kami ng lubog. Pero simbahan po na sa Kristo po tayo. Kayo po tatay, kung meron po kayong, ano po yung sakit ni tatay ngayon? Ano po yung sakit po ninyo ngayon tayo? Ako? Cancer talaga. Cancer. I was free now. 5 years, siguro 20 years ago, napasok ako sa dalawang hospital, Dayport, at saka sa East Hub. Ngayon, doon sa East Hub, talagang kailangan ako operahan. Tumatanggi ko. Sabi ko, masisira naman yung katawan ko pagka gano'n. Kaya lang, sabi ng doktor, kung hindi kayo magpapa-opera, your life will be shorter. Kung magpapa-opera ka, your life will be
a little longer. How much is longer? How long? Sabi ko gano'n. Kasi nag-aaral yung puso ko. So I fight my sickness because of my dad. Nag-aaral pa siya eh. So, pagkasano yung loob ko, kailangan lumaban ako para sa anak ko. Pero yung mga hold up na ano ko na, naranasan ko na lahat, nabuhay ako doon. Itong opera ko, ang sabi sa akin ng doktor nung na-opera na ako, you will live only 5 years. So, inuwenta ko, basta 5 years yung anak ko, tapos na. And so, fight ako. Ngayon, almost 20 years. Hindi nga ako nagpapacheck up eh. Okay, so, yeah. It's not a, kasabi mo yung ano, tingin talaga ito. Tinanggal yung tubo, may cancer. So, kumbaga sa ano, naka-cancer free ako. Ano pa yung misis ko? Buhay pa siya. Siya ang matyaga na nag-alaga sa akin. Kahit sa may biyak yan, may biyaya ko sa jeep ay sa UP para lang sa anak ko. Yan na, may opera ko. Siguro, bigay din ng Diyos na kailangan mong tatagalan mo para maabot mo yung hinahangat mo sa anak mo. Tama? Maraming salamat po, Tatay. Pastor. Diba po yun, Tay? Tara po sa inyo po, Tay. Nagpapa-opera po kayo sa doktor. So yung doktor, meron po siyang license. Yes. Simbahan po, Kristo, Tay, meron po otoridad po, Tatay. Magawa po yung pagbibinyag po. Diba si Yesu Kristo, pinipili niya po si Juan the Baptist na magbinyag po sa kanya. Then at that time, si Juan the Baptist po yung may kapangyarihan at otoridad para ma-perform po yung pagbibinyag. I understand that. Sobrang simbahan po na si Kristo po, Tatay. Simbahan po na meron pong kapangyarihan at otoridad po tayo. Maaaring siguro, miyembro na rin yung dalawang kaibigan dyan sa Misabis. Sino po? Yung, Ano sa ngalan, Tay? hindi ko alam mga apelido eh. Kaibigan ko yun sa Green Hills. Kasi pangating kakagaya sila eh. Taga Misamis. Oriental yata. Maaaring miyembro na rin sila. Hindi lang kami nagkikita-kita. Kita-kita po kasi sa lahat. Maybe, May panahon po, Tay. next time. Next year. Perfect time. Oh, yes. Pero si Sister Joya po. Tapos si Sister Joya. Hello. Nakikinig lang ako. Ang topic... Opo, para po kay Sister Joya. Opo. Para po kay Sister Joya po, ano po yung mga blessings po na na-receive niyo nung kayo po ay, or ano po yung nararamdaman niyo po kung kayo po ay nasa templo po? Actually, hindi pa ako endowed, pero nakapasok na ako sa temple. So, marami akong blessings na receive, kagaya ng, naano ko na si mom ko, na death baptism for the dead, tapos yung pamangkin ko. Tapos, yung lola ko, tapos ngayon, di ba, since patay yung aking, recently lang, yung aking kapatid, pati si Kuya Jomar, yung nauna, last 2 years, tsaka si Kuya Tits, ngayon. So, yun ang goal ko para ma-baptism for the dead sila. Para binyagan sila sa kanilang soul na makatanggap din sila ng ebanghelyo ni Yesu Kristo. So, yun. Para sa akin, masaya dahil nung time na ako ang nag-perform kay mom ko noon dati, so, iba yung feeling ng souls. Parang, hindi lang si mama ko, pati madami. Siguro 50. Kasi the time nung bago akong baptism noon. July 30, 2000...
2000. So, ang dami kong nabaptize. Sa pamamagitan ko proxy. So, ang ganda. Feel mo parang nasa alapaap ka, parang nandito ka sa lupa, pero feeling mo nasa heaven ka na. Dahil kapag pumunta ka sa lugar na kung saan holy place, tapos sagrado siya, dahil sa Panginoon, feel mo talaga yung soul spirit mo parang, wow, it's perfect. Humility, tapos sacred, holy, and then parang divine feminine ka sa lagay ng ganon. So, yun lang, tatay, at sa sisters. Sister Joya, ayun po tatay. And ako din po tayo, nasa din po ako tatay. Na-share po yung experience po na ako po ay nasa loob po ng temple po. Nasa loob po ako ng temple po tayo. Na-witness ko po tatay kung gaano po ako kamahal po ng Diyos. At syempre tayo po lahat. Ako, yung ma-experience talaga yung tahimik. A quiet place. You cannot hear anything problem. You can think very well. Which, right? Pero dito, marami po. Hindi maalis. Magagalit ka. Diba? Opo. Maybe sometime or next time, I will be invited myself in your church to feel what is the right thing to do. Sobrang welcome po ka sa simbahan. Thank you. Opo tayo. Kasi yung simbahan po ay wala pong pinipili kung sino po yung papasok. Lahat po tayo ay papasok ko sa simbahan. Maramdaman pa natin yung pasarang ng Diyos, yung katahimikan, yung mga salita po ng Diyos. Siyempre sa templo po tatay sa likod. Matanda na ako eh. I need something to enjoy myself or enjoy my spirit to become a blessed and rest. Diba? Doon tayo pupunta eh. Opo. Diba? Opo, tatay. Kaya lang, kanya-kanyang time, diba? So, I really want one day, or maybe in my life, before end, malaman ko na yung kasagutan. Opo. Masaya po kami tayo na. Thank you. Kung meron po kayong konting oras po tayo sa mundo. Yes. Sobrang masaya po kami tatay. Magkasama po kasi. Yes. Kung gusto niyo po tayo, nasabay po tayo pumunta na. Yes. I will. Payag po and tayo. Payag ako, pero I will advise you Hindi po, ano po tayo? if I be ready. Okay? Po tatay. Opo. Pero ayan po tatay. Alam po namin tayo na sobrang mahal po tayo. Papa, I would also like to testify about the temple time. I've gone to the temple and I know what it feels like to be at the temple. The temple is a place where we feel closer to Heavenly Father because just like you said, the noise outside, we don't hear it in the temple. We just have like a personal time with our Heavenly Father. And we also remember Him and we also we feel at peace there. The temple doesn't take away our problems, but it makes us remember that Heavenly Father loves us and is always there for us. And it's also help us to become stronger to face whatever is ahead of us. And I can testify to you that if you go to the temple, you are going to love it. You are going to feel Heavenly Father's love for you. And just like she said, you and Nanai, you are going to meet again. I know you, your friends, and know each other. Maybe I can proceed now. Oh,
I can stay. Okay? Opo, Tay. We would just love to see you in church on Sunday, Tay. I will, but I will advise you that you wait me and I will be there. Okay? Okay. Pero, before Sunday po tayo pupunta po kami. Okay. Pero si tatay, may pakikaragdagan tayo. Kaya, tawag-tawag ko lang sa inyo. Matyaga kayo. Pero mo, binalikan niyo pa ako ulit dito. Siyempre po, tay. Natutulog kasi ako eh. Walang problema. I'm very tired. Tay, do you need us to help you with anything? Wash plates or clothes or sweep for you? Do you need help to sweep or wash plates? No? If not, Tay, I'm the one who makes those chores. if you want us to do it for you, Tay, we can do it. Maybe. Maraming salamat po tatay sa oras po ngayon. At alam po namin, tay, sobrang mahal po kayo ng Diyos. And meron po, ito po yung perfect time po para sa inyo, tay, na malaman niyo po yung katuruan ng puso. Ipapatotohanan po pa. Kung ano po yung, saan po yung tamang landas patutunguhan. Bilang invitation po kay tatay, gagawin po ba ni tatay na ipagtanong na yung templo po tatay ay tahanan po siya? Okay. Sa inyo po tatay, before po kayo matulog mamaya. Alam ba namin tay na magitan po ng Espiritu Santo po. Ito po yung magpapil po sa inyo na yung templo po tatay. Ito po yung tahanan po siya. Ito po sa lupa. Para po na mag-perform po natin yung sacred practice. Nasa inyo po kami pinag-iwan ito sa Panginoon ng si Cristo. Amen! Amen. Ako. Pero okay lang po ba si Tatay Jose yung mag-pray? Okay lang. Sige po. Maraming salamat, Tay. Salamat sa mga araw na binigay nyo at pinalikan ako ng dalawang ito. Hindi sila sumasuko. Bigyan mo ako ng tamang kaispan upang makilala tunay na imahe sa buhay ko. Maraming salamat. Amen. Amen. Maraming salamat po, Tatay. Okay, Tay. Sobrang maganda po yung prayer niya, Tay. Bye-bye po, Sister Joya. Bye-bye. Thank you po, tatay. See you next po. Sister Joya, call po kami mamaya. Ha? O sige. Walang problema. Thank you, sister. Thank you, Sister. Okay po. Bye-bye, sister sa inyo. Bye-bye, Tay. Bye-bye po.